for the Get to Know Your Candidate series. So far, out of the 49, we have gotten 22. Ganun. Nakakalahati na. Oo. Meron po kasi mga kandidatong ayaw. Ayaw nila. Pero with the 22 candidates na isa-isa naming nilalabas, sana maengganyo kasi it's a public service. Everybody's open. It's open to everybody, walang bayad. Very good. Kasi po yung iba, meron syempre. Ginagawa ng business kasi talaga pag election. Pero dito sa Fridge, dahil nag-uumpisa pa lang kami, Dinibigay niyo. pamigay. Okay, very good. So Thank you. we're doing this for the election in the hopes that we pick up a following. Kasi nag-collab na rin po yung Lalo na pag nakita nila binuo namin. na-establish niya yung very objective kayo. Tingnan mo yung Rappler. Noong una, hindi pumipick up ang Rappler, pero nung na-establish ng Rappler yung kanilang objectivity. Kailangan lang po talagang consistent. Tapos hindi mo susukuan. Tingnan mo si Juan Maria Ressa, tingnan mo Na-apino ngayon. Ngayon, ang taas-taas na ng rating ng Rappler ngayon. Pag sinabi mo Rappler, pagdating sa kan, okay ako dyan. Tama Ganun na po. ngayon ang kan. Kailangan lang po It's maging establishing the reputation eh. proactive lang talaga yung sektor ko. Tsaka sumakay sa mga bago. Hindi, kita mo, hindi nagsasucceed yung mga gumagawa ng intriga. Hindi na. Hindi na nagsasucceed Hindi yan. Yung mahilig gumawa ng intriga, hindi na nagsasucceed yan. Okay. Okay na. Dali lang. Ako po ay galing sa trangkaso. Kaya yung boses ko po ang may problema ng konti. Okay. Alright, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. We are very lucky to have with us our Mayor, Benjamin Magalong. Welcome. Hi Malen. Hi sa ating mga viewers. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po sir, hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Pag-usapan na natin ang mga issues sa Baguio. Yeah. Nasa gitna po tayo ng isang eleksyon Yes. na talagang mahahati, literal, ang ating mga boto, opinyon. At marami na pong nagdedebate sa ating syudad. It's a good sign because it means people are getting involved. Yes. But of course, being the incumbent mayor, nasa gitna po kayo ng lahat ng issues. Oo. At alam mo kasi pag ikaw ang mayor, it's a thankless job. Of course. Kahit na ano pang gawin mong tama, meron ka lagi makakaaway dyan. Meron lagi opposition. Ngayon po, hindi pwedeng palampasin ang oportunidad na ito na hindi binabanggit ang mga issues na talaga naman pong humahati sa ating mga kababayan. Unahin po natin ang tindig natin sa palengke. Okay. Very good. Alam nyo, malaki na ang nagawa nating public consultation dyan. Unang-una, ang palengke po, ito po'y pinapatupad lang po namin yung tinatawag ko nating resolution na ginawa ko ng ating sangguniang panglungsod. Na napagbotohan nila na ang ipaperson natin na modality nung ating market modernization is through PPP. Ito po ang ating public-private partnership. Yes, public-private Dito po nagkakatalo ang debate ngayon. Oo nga. Dahil, syempre, panahon ng eleksyon, pag-uusapan talaga ito ng bawat kandidato. Yes. May mga nagsasabi, kailangan ba talaga nating sundin ang PPP? Di ba pwedeng, tama na, kami na ang gagawa nito. Wala. Nagka-desisyonan na eh. May desisyon na ang natin dyan, City Council. And besides, alam mo, I don't think we have the capability to finance it. Mhm. Pati sa loan, napakalaki niyan. Nagkaroon na ng financial study yan eh. At nagkaroon na ng deliberation yan sa City Council. Kumbaga po, Kaya para nga, dun sa mga nagsasabi na kaya naman natin eh. Hindi kakayanin. Otherwise, we're going to sacrifice a lot of our fund for infrastructure, for education, for health, for social services, and for our seniors. Mhm. Marami maapektuhan dyan. Akala nila ganun-ganun lang yan. Sa pagbabayad mo pa lang ng loan, ang laki na kagad yan. Nagkaroon yan ng financial study. Hindi basta-basta yan na, kumbaga, na lang, spur of the moment. Ganun lang yan na pag-iisip. Hindi. May financial study yan at pinakita namin sa council. At talagang hindi kakayanin. Kaya po dumating ang council natin sa desisyon na mag-PPP na tayo. Yes, kaya mag-PPP na. Pati yung mga councilor na kumokontra ngayon, in fact, sila rin yung
sila rin na bumoto para doon. Ano? Mhm. At yung mga hindi pumayag sa PPP, ngayon, sila ngayon ang sumusuporta sa PPP during that deliberation. Mhm. And the records of our city council will prove this, na kung sino ang mga bumoto para sa ating PPP modality. Yes. Ngayon po, nawala ng back-outan. Ang pinag-uusapan, ayaw ng ilan sa ating mga kababayan ang SM. Bakit daw po ibibigay natin sa SM ito? Hindi naman panalo ng SM eh. Nagkaroon na talagang sila may pinakamagandang proposal at completeness of document. And besides, this was confirmed by no less than the PPP Center. Ang PPP Center, panhuyan sa amin, very independent yan sa amin because it's being supervised by NEDA. All right. At mismo ang PPP Center ang sabi, ang pinakamaganda talaga na proposal is this SM. Tapos itong binigay nila sa amin, negotiation, may sunod tayong proseso sa PPP. Kaya wala pang kasiguraduhan na sila mananalo kasi meron pang Swiss challenge eh. Opo. At the end of the day, it's the city council that will decide. It's not the mayor. Hindi pa tayo dumarating sa level na yon. Wala pa, matagal pa. Meron pa, malaya, marami pa akong dadaanan yan. Kaya nga nagugulat ako dun sa mga kasinungalingan na lumalabas yan eh. Talagang puro paninira lang at puro intriga lang at para i-confuse ang ating mga kababayan. At marami nga pong nalilito. Kaya dapat ay Yes. eksplika tayo ng eksplika araw-araw kung kinakailangan. Ngayon po, isang na namang project na kontrobersyal. Ito pong ating project on traffic. Ito pong congestion fee. Ayan ang nakakalungkot yan. Kasi alam mo, kung titingnan mo yung entire concept ng smart urban mobility, ang congestion fee is just one of the components. May 7 components yan eh. Pero alam mo, gagawa ng controversial na issue because of the congestion fee. Unang-una, kaya nga nagkakaroon ng congestion fee dahil nga we have to fund. And the system, because we're going to use artificial intelligence and then yung hardware, talagang this is a very expensive system na ginagamit ngayon sa Singapore. All right. In fact, yung proponent nito na MPTC is partnering with ST Engineering. ST Engineering of Singapore is the same company that's managing yung entire mobility na Singapore. All right. Kaya mahal to, no? Kaya paano mo babayaran? Yung congestion fee. Pero alam mo naman, pag may congestion fee, ang maganda naman nito, talagang ang pera ma-generate natin, yung revenue na ma-generate naman natin, babalik rin sa community. Kasi magkakaroon naman ng magkaroon naman tayo ng share eh. At itong sharing natin to will be used to modernize our jeepneys. Kaya nga walang market, nahirapan tayo sa jeepney modernization kasi walang subsidy. Yung pera nito, gagamitin natin to subsidize. So you itong think that modernization. the heart of the problem will be addressed by this project? Yes. As ako, looking at 10 years, 20 years from now, what's going to happen to the city of Baguio? At the rate of what's going on, yung increase ng number of vehicles every year at 3%, 1,008 na 1,008 yan. The total number of vehicles now in the city of Baguio is 56,630. And growing. That is the registered vehicle natin. Yes. Hindi pa kasali yung mga sasakyan na galing sa Benguet, sa Mountain Province. Iba pa yung sa Bisita, which is around 297,000 na at an average of about 28,000 every month. On top of the 58,000. Baguio City is only designed for 15,000 to 20,000 vehicles. Ang ating, based doon sa study na ginawa ng MMDA, nasa level of service E na tayo or D. No? D or E. Ano itsura ng D or E? Ito yung nakikita natin sa Harrison Road, sa doon sa pababa ng UP, no? Pababa ng kuan. Ito rin yung nakikita natin na sitwasyon sa ating Abanao Street, ano? Ganun na yun, yung ating basically yung mga major thoroughfares natin sa Central Business District. And the only way to be able to address all of this is technology. But at the end of the day, kung ayaw ho ng tao, hindi ho namin papayagan. Paano po natin makukuha yung threshold na tama na, ayaw ng tao ito? Well, tuloy-tuloy yung ating pakikipag-ugnayan at in fact, alam mo ba sa PPP ang requirement lang yan is 2 to 3 public consultations. Alam mo ba sa Smart Urban Mobility, nakaka-19 consultations na yan eh. At alam mo nagugulat nga kami na nakikita mo talaga pag naintindihan na ng tao, okay sila eh. Almost 80 to 90% na nag-attend ng public consultation, okay sila eh. Pero at the end, sabi ko nga, it's not the mayor who will decide. It's the city council. And the city council will also conduct its own public consultation.
Ganun yan. So hindi tapos. Mali yung sinasabi nila, ay approve na yan. Wala namang congestion fee na nangyayari. Kumbaga, tweak lang nila. Ginagawa lang nila ng mga chismis, ginagawa nila ng intriga. At the end of the day po, kung ayaw po ng syudad ng Baguio, wala ho tayo, hindi ho natin papatupad. Ganun lang ho kasimple yan. Mayor, isa sa pinakamaingay na kritiko natin dito sa ating traffic problem at dito nga sa PPP project na ito ay isa sa mga dati niyong kaalyado, Yes. ang ating Mr. Trapico, si Ted Yes. Tan. Yes. Ano po ang masasabi niyo dito at paano natin i-explica sa mga tao na dati ito ay kasama natin? At ngayon, ito ay isa sa mga nangungunang bumabatikos sa atin. Nagtaka nga ako bakit nagalit siya. No? Nagalit siya nung tinanggal siya sa COO. Kasi dati nandun siya sa CEO as job order. Kaya lang, tinanggal siya ng CEO. Hindi ko alam na tinanggal siya ng CEO. Tinanong ko ngayon, sila Engineer Vic, bakit yung tinanggal? Sir, ayaw sumunod Ayaw sumunod sa patakaran. Ayaw mag-time in. Ayaw mag-submit ng report. Kaya tinanggal nila. Tapos nalaman din nila na hindi naman pala siya talagang full-fledged na traffic engineer. Ay yung bina-verify namin sa MMDA, yung pala flood control officer siya. So dito po At yung nag-ugat yung kanyang pag-alis sa gobyerno. Yes, kasi hindi ko naman talaga alam yun Bigla na lang siya tinanggal. Kaya nga, minsan nagalit pa nga ako sa CEO Sabi ko, bakit yung tinanggal? Hindi niyo ako sinabihan. Ayaw pala sumabay ng kaya hindi nila ni-renew yung kanyang pagiging job order. Pag job order ka kasi, kailangan mag-time in ka. Opo. Mag-submit ka ng Yan report. po ang kalakaran sa gobyerno. Yes, ganun. Nagagalit siya. Hala niya, meron ako alam. Hindi ko nga alam yung pagkakatanggal sa kanya. Nabigyan Tapos- ba kayo ng pagkakataon na mag-usap pagkatapos ng pag-alis niya sa gobyerno? Hindi ko na kinakausap. Kasi bigla na lang nagsasalita laban sa akin. Mhm. Kung ano na lang nilalabas niya. Kaya sabi ko, useless lang napansin. So kayo po ay nabigla sa kanyang pagbago ng tindig Totoo, nabigla talaga ako. because you considered him an ally. Yes, dati. Kaibigan ko nga yan. Totoo. Kaya nga nagulat ako Bigla na lang nagsasalita Nag-umpisa po kayo sa politika ng Baguio nang hindi kayo politiko. Ngayon po ay nakikita natin ang mga storya na dating kaalyado, kaibigan, bumaliktad. Kayo po ba over the years ay nasanay na? Ay, kailangan maging manhid ka na rin You have to ignore it because ganun talaga ang ganun talaga ang pagiging mayor. Mhm. If you're doing what is right, you will always create enemies. Your views and opinions are sometimes not as the popular ones or the ones that people want to hear. For example, our projects in the city like the city market or ito nga pong pag-resolba sa ating problemang trapiko earn the ire of our residents. Pero you are firm in your stand and in your beliefs in these projects. How does it feel to have the unpopular choice sometimes? Alam mo, ang decision ko is based on data. It's based on evidence. Mhm. And there's always a science behind it. Kayo po ay paulit-ulit dito. Kaya nga po nagkaroon kayo ng nickname, Science. Yeah. Dahil you are always basing your decisions on a survey or data or a study. Yes. That's the right way to do it. That's the right way to do it. And ang solution is become sustainable kung if it's based on data. Okay. It should not be based on popularity, on what could get me reelected, or what would widen my political base. Mhm. People sometimes say because of your military background, are you managing the city like a military officer? No. Nakita mo, meron nga tayong award na OGP. Hindi ba? We were accepted sa Open Government Partnership. And what does the Open Government Partnership say? Alam mo, it is a global network. And in the entire world, only 160 local government units are members of that. At kasali tayo doon. And in the Philippines, there are only 4. Ano ibig sabihin ng OGP? Open Government Partnership states that a local government that strictly practices and implements transparency, accountability, and strong citizens' participation is more progressive in terms of growth and development. Alright. Kaya kita mo dyan, very strong ang participation ng citizen natin pagdating sa decision making. At itong pagiging member natin yan, na-validate yan. Pumunta rito yung mga validation team. International yan. Tinignan nila kung totoo talaga. Hindi yung nag-join ka lang kasi accepted ka. Hindi ganun. So dumaan po tayo sa proseso at Ay, talaga. tinignan ang ating capability. May vetting process. Yes. Yeah.
And you have successfully brandished the motto of good governance. Yes. And you call the party that you're leading the Good Governance Alliance. Yes. Some people say that it is too good to be true. Masyado tayo nagmamalinis. What do you say to that? Well, they're always entitled to their own opinion. Alam mo, maski nasabi ko nga sa'yo, maski na sabihin mo na tama, lagi nilang itweet-tweet. May mga tao kasi maski na ano pang gawin mo, hindi mo makukonvince yan eh. Kaya better to ignore them. And just Nakikita focus po on your tayo job. ng ating mga kababayan ngayon na paminsan-minsan umiinit na po ang ulo nyo. Well, alam mo kaya, very stressed. Alam mo, very stressful eh. Kulang ka sa tulog, highly physical din kuminsan. Tapos, every day you have a lot of engagement. And sometimes you get also frustrated. Tao lang tayo. Why do you get frustrated? Well, nakikita ko na kuminsan yung mga lies na pinapakalat. Ito po ay galit na galit kayo sa isyong ito, sa misinformation and disinformation. Yes, kasi nga talagang nabiktima ako dyan eh. Saan ka nakakita na palalabasin nila na pag-aari ko yung Good Days, pag-aari ko yung Parkway, pag-aari ko yung mga taxis. Alam nyo, ang inyong mayor ng Baguio, sweldo lang po kami rito. And I live simply. Nakikita mo nga, the way I move, my lifestyle here is very simple lang. Kaya nakakalungkot na meron pala silang ginawa na talagang sustained, systematic, structural, at deliberate na talagang campaign to destroy my reputation. Is it a bad thing to own businesses and properties? Sa akin as a city mayor, I don't think it's something. Sabi ko, the way I term it is propriety lang eh. I mean, ano ngayon kung meron akong mga properties? Sa akin is when you are a mayor, dapat hindi ka nagmamanage, hindi ka dapat nag-gain ng hindi ka dapat nagde-develop ng business mo. Mhm. I would admit na meron akong business before the It's a 12 personal years belief na. for you. Yes, it's 12 years na. Mhm. 12 years na hinawakan namin yan, yung Coca-Cola is now being managed by my son, Mhm. si Kobe, Kevin Benjamin. Yun lang ang business namin. But now that I'm mayor, I don't think it's right to indulge in business sa akin. Because it influences the business Hindi because of naman, the power parang that you hold. kahit papaano merong conflict of interest and propriety lang. Marami pong patuloy na bumabatikos na ito nga po, marami kayong properties, marami kayong businesses, hindi lang kayo, pamilya nyo, asawa, anak, konektado sa inyong mga tao. And recently, you have authorized Yes. the records at the city assessor's office. Yes. Why did you do this? Para makita nila yung katotohanan. Kailangan talagang umabot sa ganitong pag-authorize. Yes, ganyan nakakalakas ang loob ko eh. Isipin mo outright, sabi ko, buksan nyo. Di ba? Kaya nga sabi ko, I'm an open book eh. Hindi Tingnan po ba nyo. kayo nalulungkot na umabot tayo sa level na ito sa politika na hinaharap natin ngayon? This is a very vicious midterm election, so to speak. Alam mo kasi, the only way to neutralize itong sustained, deliberate na character assassination na to, talaga is just to tell the truth. Alam mo, sabi nga nila the truth is like a lion. You don't have to defend it, just let it loose and it will defend itself. When you first ran for public office, naisip niyo po ba na magiging as vicious as this ang mga issues na hinaharap niyo ngayon because it has transcended the duties of a mayor? It has gotten personal. Never. I never expected na, iba kasi ang Baguio eh. Mhm. I probably would expect it in other places but not in Baguio. Were you disappointed that we have come to this? Yes, totally disappointed because never in the past did we have any incident of deliberate, sustained, systematic propagation of lies to destroy a candidate. Never. Never in the past din sa history ng Baguio na nagkaroon tayo ng flooding of money. Bumabaha ang pera sa siyudad ng Baguio. Kahapon nga lang, meron kaming kausap na mga sa kapihan namin. Nagkaroon ng argument yung mga senior citizens. Paano kayo nagkaroon ng 5,000? Paano kayo nagkaroon ng 5,000? Bakit kami naghihirap? Wala naman kami sa trabaho. Hindi kami nakatanggap ng 5,000. Ito po ay reports na Ay, talaga pinaparating sa inyo. Hindi, nagkaka-confrontation sa harapan namin. At tapos, hindi kasi officer kami doon sa senior citizen kahit nakatanggap kami as an incentive. Saan naman galing yung incentive niya? Wala namang pera yung Baseco. Tapos later, nalaman naman natin kung alam na talaga.
lumabas din kung saan talaga galing yung pera. Na galing din pala sa AKAP. Na kung titingnan, sabi nga nila, hindi naman qualified yung nakatanggap. Bakit kayo nakatanggap? Hindi ba kapusang kita dapat yan? So you've said a lot of things about the assistance that is being distributed by our officials in the guise of government support. Marami na po kayong nasagot na tanong tungkol dito, pero tatanungin ko ulit, what is the danger of officials distributing these kinds of funds, and what will our constituents do pag naharap sa ganitong sitwasyon? Well, alam mo kasi napakahirap i-address, no? Unang-una, kita mo, may kausap rin nga akong DSWD ngayon na kahapon, ano? Sabi niya, kumusta ka na? Kumusta na yung, are you under pressure? O nga sir, ginagamit na kami sa kanilang political strategy because we know a fact na merong mga several incidents na talagang dinadala yung mga tao sa isang place, secluded place, isasara lahat, bawal ang video, bawal ang cellphone. At mamimigay. Hindi pa mamimigay. Magsasalita muna sila. Magkakampanya muna. Tapos pagtatago muna yung DSWD. Tapos pag aalis na sila, pag mag-abutan na alis alis na yung mga politiko, darating na yung DSWD. Anong pagkakaiba nun? Para mo lang pinaikot lang yun. Nagkaroon ka lang ng workaround. Tama ba yun? Is it right? Na gagamitin mo yung DSWD? Hindi lang nila alam na maraming DSWD na talagang they are insulted, they felt insulted. At the same time, they feel that it's not the right thing. Pag Pero wala lang sila silang magawa. Sitwasyon, what do you suggest ang gagawin ng tao? Simpleng tao na pumunta sa gathering na to, tapos biglang naharap sa ganitong sitwasyon. Would you suggest that they not accept the money? Well, nasa kanila yun. It's their choice. It's their choice. Ano? Sabi nga ng mga nakakilala ko, sabi nila, we accepted the money, but we were forced to mention. Isipin mo, sabi sa kanila, wag yung kakalimutan si ganito kasi siya ang tulong sa'yo. Sa loob-loob naman nila, pera naman namin to . Ito naman yung taxes na binigay namin sa inyo. Kukunin namin. So talagang naiipit yung tao? Yes. Dahil napakahirap tumanggi. Oo, at dala ng pangangailangan. Totoo po yan. Dahil ang mga dinadala sa mga ganitong mga pagtitipon ay talagang yung mga nangangailangan kadalasan. Hindi rin. Naku. Hindi rin. Kaya nga sila hindi naging transparent . Hindi ba naging issue on transparency? Kami nga willing kaming i-share yung mga list ng mga binigyan namin ng financial assistance. And why are they not willing to be transparent with their list? Alam mo bakit? Mabibisto mo kasi doon na karamihan ng mga binigyan nila hindi qualified. Lalabas din doon na paulit-ulit na nabibigyan. Di ba? Hindi na nasusunod yung talagang guidelines. Your fight against corruption has generated the consciousness of the entire country. Yes. And how do you feel about this? Na hanggang ngayon ay there is still corruption and it needs people like you to point it out. Because it's a recurring problem. It's never left us. Alam mo, Malen, there's no long-term solution. I'm sorry. There's no short-term solution. There's only a long-term solution. And we have to start it with the young people. And we should have to start it with build more coalition. You have to work closely with similar organizations that we share the same purpose and the same vision and the same passion. So it's a long process. And hopefully we'll be able to generate the critical mass for us to be able to pressure our political leaders, especially corrupt political leaders, to stop doing it. All right. In the city of Baguio, habang kayo ang nakaupong mayor, can you say that we are corruption-free? I cannot say totally, pero significantly, believe me. Wala na yung mga pailalim, wala na yung mga pasuksok, no? Wala na rin yung mga porsyento sa mga projects. Maski na nadedelay yung mga projects, at least pag natapos, ang gaganda ng projects, at yung 100 pesos para sa isang project, 100 pesos din na pupunta, hindi 25% or 35% lang. Tapos nakikita mo na madali kaming mag-terminate ng mga contractors.
Kung tumatanggap ka dyan sa mga contractors ng 25%, 35, 40%, hindi mo mateterminate yan maski na nagkaroon na ng slippage yan. So ito po ang Kami, ang bilis namin mag-terminate. ang result ng ating anti-corruption campaign. Yes, at bina-blacklist pa namin sila. Maski na magmakaawa sa akin, hindi, sandali lang ako. Terminate, blacklist pa yan. Nababatikos po kayo ang ating gobyerno ngayon sa mga projects nga po na nadidelay. Totoo yan. Totoo po Nade-delay yan. Pero ang importante, hindi ninanakaw. Hindi ninanakawan yung pondo. Mhm. Yun ang importante doon. Buong-buo pa rin yung pondo. And at the same time, pag natapos namin, napakaganda ng project. Tingnan mo yung nangyari doon sa Gabriela Silang, kung ano nangyari doon. It's our project, pero inagaw sa amin. Ibinigay sa DPWH, inagaw ng politiko. Patapos hindi naman siya kasama doon sa planning. Pati nga yung barangay, nagtataka nga bakit niya inaagaw. Ang sama-sama doon gumamit pa ng mukhang sa kanila pa yung contractor. Yun ngayon. Substandard ngayon. Nakakaawa yung barangay na yun. Maganda lang yung labas, pero pagdating sa loob, sama-sama. So isa po itong example sa mga proyektong medyo nabulilyaso dahil sa politika. Yes, so... Sir, you have given your stand time and again on the dangers of a dynasty. Yes. And you have not been shy in pointing the fingers Yes. to the group of people who plan to start a dynasty in our yes. city. But can we get your stand on why a dynasty would be detrimental to Baguio City? Alam mo kasi meron ng study yan may scientific study yan na ang dynasty breeds corruption and corruption breeds poverty. Doon mo pala makikita mo na kagad may scientific study yan Mhm. So less argument na lang tayo siguro. Besides, alam mo ang public service hindi naman pinapamana yan. Hindi naman family affair yan. You'll be surprised that there are a lot of leaders out there, potential leaders out there who are capable of running government and leading people. It's just that they don't have a chance. Bakit? Kasi nagiging mahal yung magastos na election yan because of dynasty. Inulit-ulit ko pa nga during the debate, di ba? Mhm. Na now that I'm in politics, I learned that majority of our politicians, especially those involved in dynasty, karamihan sila talagang MAP lang Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap po ang pera. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit nagkainitan doon sa ating nakaraang debate. Yes. Babalik po tayo sa Good Governance Alliance. You have fielded a lot of new faces and new candidates who have a 50-50 chance of getting in. Let's face it, mga bago sila. Nobody knows them. Why did you take this risk? Well, I just would like to show to the people of Baguio that there are a lot of potential young leaders out there who are capable of running government, who have that passion to run government under the principles of good governance. Kakayanin. And now, that's the reason why ako na mismo ang naglilid sa kanila. Mhm. Talagang ako lagi, every day talaga, I'm at the forefront, introducing them, doing my best to convince people that it's about time that we have a combination of elders, young people, and new faces in government. We need new perspective, fresh ideas. Iba na yung panahon ngayon We have technology, we have artificial intelligence, we have climate change, we have resiliency programs, we have sustainability programs, we have innovation programs. Who are in the better position to understand all of this? These But- are the young people. You realize that their chances of winning are very low. Maski okay lang ako. I'm a risk taker. So sinugal niyo po talaga ang pagbuo ng GGA sa mga bago. I'm a risk taker for the sake of the city of Baguio because I want to leave a legacy for the next generation. Okay. Ngayon po, Mayor Benji, napanood ko po kasi ang pag-shift nyo ng career magmula nung nasa PNP hanggang nitong tumakbo nga kayo as a politician na hindi kinatuwa ng mga malapit sa inyo dahil ibang laro nga ito. Yeah. Now, I give you the floor. Kausapin po natin ang ating mga botante at
sabihin natin sa kanila bakit natin kailangan panitiliin si Benji Magalong sa City Hall? Maraming salamat, Malen. Sa ating mga kababayan, alam niyo, napakalaki pa ho ng problema natin sa Baguio at hindi ho kakayanin lang ng 6 na taon. Unang-una ho, na-delay po tayo during the pandemic. At yung ating po mga strategic at catalytic projects, hindi po natin naipatupad po kaagad. So, kailangan pa ho ng additional na 3 taon pa ho para matapos ko po lahat ito. And ito pong mga projects nato at programs po are designed to address po yung tinatawag nating urban decay sa syudad ng Baguio. And at the same time, make sure na we have to leave a legacy for the next generation para hindi po sila maghirap. Yan po yung programa po ng Good Governance Alliance. And ang prinsipyo po na ginagamit namin ay ito rin po mga prinsipyo na nakasaad po sa good governance. Efficiency, effectiveness, itong rule of law, respect for human rights, citizens' participation, meron din pong accountability, transparency, relevance, and finally, ito pong authentic leadership. Kaya naman po ang inyong mayor dito, the only way to be able to really institute the change that we want for the city of Baguio, good governance should always starts with me. There's no substitute to leadership by example. We really have to walk our talk. Ika nga sinasabi nila sa mga eleksyon, the power of the incumbent is always the upper hand. Pero ngayong eleksyon pong ito, ang ating mga tao sa Baguio, ang power po ng ating boto ay nakasalalay sa inyo. Ang inyong iisang boto ay magdadala ng change, and this will also fuel the programs and the projects that the city of Baguio aims to have. Nakasalalay po sa inyo ang pagpili ng ating mga taong ilalagay sa City Hall. Number 6 po sa ating balota, Mayor Benji Magalong. Thank you. Maraming salamat. Salamat, sir. Thank you. Naku, inubo pa ng inubo. I-edit naman natin yun, ano?